Noong Setyembre ng 2023, napili akong maglingkod bilang isang mangangaral at inatasang mamuno sa mga gawain sa ilang mga iglesia. Matapos ang mahigit 2 buwan ng paggawa sa mga iglesyang ito, bumuti lahat ang buhay iglesia at gawain ng pagdidilig sa mga baguhan. Kaya inaniyahan ako ng nakatataas na leader ko na makipagpalitan ng mga ideya sa magagandang landas ng pagsasagawa. Medyo nasiyahan ako sa sarili ko at naramdaman ko na natupad ko ang ilang tunay na gawain. Gayunpaman, sa pagtatapos ng Nobyembre, napansin ko na kaunti ang naging paglago sa gawain ng Ebanghelyo, kaya ibinuod ko ang ilan sa mga problemang mayroon sa gawaing iyon at pagkatapos ay ibinahagi ko sa ilang mga lider ng pangkat ng mga taga-Ebanghelyo ang mga ideya at mungkahi ko tungkol sa mga problemang iyon. Nagbahagi rin ako sa kanila ng tungkol sa layunin ng Diyos, nang sa gayon ay masigasig nilang maipangaral ang Ebanghelyo. Matapos kong italaga ang gawain, naramdaman ko na sapat na ang ginawa ko at nadetalyado ang ginawa ko, kaya hindi nagtagal ay naging abala na ako sa ibang bagay. Makalipas ang ilang araw, nang tanungin ko ang mga lider ng pangkat tungkol sa paglago nila sa gawain ng Ebanghelyo, nabigong tumugon ng ilan, habang sinasabi ng iba na ilang araw pa bago sila makipagkita sa mga manggagawa ng Ebanghelyo. Nang makita na nakikipagtulungan ng ilan sa mga lider ng pangkat, hindi na ako nag-abala pang suriin ang usapin at unawain ang mga detalye ng sitwasyon. Makalipas ang higit 10 araw, sumulat sa akin ang nakatataas na leader ko. Nagtatanong sa akin tungkol sa paglago ng gawain ng Ebanghelyo, bakit hindi ito naging epektibo, kung paano nakikipagtulungan ang mga manggagawa ng Ebanghelyo, at kung ano ang mga tunay na issue na nalutas ko. Dahil hindi ako nakatanggap ng mga liham mula sa mga leader ng pangkat, hindi naging klaro sa akin ang tungkol sa mga detalye ng paglago ng gawain ng Ebanghelyo. Kaya tumugon ako sa nakatataas na leader. Nagsasabi na magbibigay ako ng isang buong ulat sa sandaling matanggap ko ang mga liham mula sa mga leader ng pangkat. Pagkatapos noon, pinilit ko ang mga leader ng pangkat na iulat ang mga resulta nila sa akin. Gayunpaman, pagkatapos ng pagpilit sa kanila ng ilang beses, hindi pa rin sila tumugon sa akin at nagalit ako. Iniisip na nagiging sobrang iresponsable sila sa mga tungkulin nila. Habang sunod-sunod ang pagdating ng mga liham mula sa leader ko na nagtatanong tungkol sa paglago ng gawain, lalo akong nabalisa. Pero naramdaman ko na wala akong magagawa dahil hindi tumutugon sa mga liham ko ang mga leader ng pangkat. Sinabi ko sa leader ko na hindi tumutugon sa mga liham ko ang mga leader ng pangkat para malaman niya na ang problema ay nasa mga ito at wala sa akin. Mabilis na tumugon sa akin ang leader ko. Nagtatanong kung nauunawaan ko ba ang mga aktwal na issue at mga paghihirap ng mga leader ng pangkat, at nagsasabi sa akin na sa pamamagitan ng pagsusuri sa gawain ko, sa pamamagitan ng liham ko, mukhang hindi ko gaanong pinag-isipan at pinagsikapan ang tungkulin ko. Nang mabigo kaming makakuha ng mga resulta sa gawain namin, sinisi ko na lang ang ibang tao at hindi ko pinagnilayan ang mga sarili kong issue. Sinabi rin niya na sa tuwing nanghihingi ako ng follow-up sa gawain, minamadali ko lang ang mga leader ng pangkat para makakuha ng mga resulta at hindi ko inaalam ang mga aktwal na issue at binibigyan ang mga tao ng mga tiyak na landas ng pagsasagawa
para makatulong na harapin ang mga isyu nila. Walang paraan para makamit namin ang mga resulta sa gawain namin. Naging medyo mapanlaban ako nang mabasa ko ang liham niya. Iniisip na, gusto kong gawin ng maayos ang gawain. Nakikilahok ako sa gawain ng Ebanghelyo at nagsusulat ako ng mga liham at nakikipagbahaginan ako sa mga lider ng pangkat tungkol sa mga kalagayan nila. Hinihimok sila na makipag-ugnayan kaagad kung mahaharap sila sa anumang mga paghihirap. Kung hindi nila sinasabi sa akin kung ano ang mga isyu nila, anong gagawin ko? Nagkaroon ng mga paghinto sa gawain sa mga iglesyang ito dati dahil sa mga malawakang pag-aresto. Pero mahigit 2 buwan lang pagkatapos kong dumating, nagkaroon na ng mga pagbuti sa lahat ng mga aspekto ng gawain. Sa tingin ko, ipinapakita nito na maayos na ang takbo ng ginagawa ko. Pero gusto mo na magnilay ako? Talagang hindi ko lang matanggap ang ganitong klase ng pagbabahaginan. Noong panahong iyon, pakiramdam ko ay hindi ako tinrato ng tama, ayaw kong sumunod at madalas nakikipagtalo. Habang mas nag-iisip ako, nagiging mas negatibo ako at pakiramdam ko ay talagang hindi ko magagawa ang tungkuling iyon. Napagtanto ko na nasa isang maling kalagayan ako, pero hindi ko lang talaga maialis ang sarili ko rito at hindi ko alam kung ano ang dapat kong matutuhan mula sa sitwasyong ito. Kinalaunan, nagdasal ako sa Diyos. Hinihiling sa Kanya na gabayan ako para maunawaan ang layunin niya. Natagpuan ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos na binanggit sa isang video ng patotoong batay sa karanasan na malaki ang kaugnayan sa kalagayan ko ngayon. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang ilang tao ay nahaharap sa pagpupungos habang ginagawa nila ang kanilang tungkulin at sinasabi nila na, dahil limitado lang ang aking mga abilidad, gaano ba talaga karami ang kaya kong gawin? Wala akong gaanong nauunawaan. Kaya kung gusto kong gawin ng maayos ang trabahong ito, hindi ba't kailangan kong matuto habang gumagawa ako? Magiging madali ba iyon para sa akin? Hindi lang talaga naiintindihan ng Diyos ang mga tao. Hindi ba't pamimilit ito sa isang tao na gumawa ng isang bagay na hindi nito kaya? Hayaang gawin ito ng isang taong mas higit na nakakaunawa kaysa sa akin. Ganito lang ang magagawa ko. Hindi ko kayang gawin ang higit pa rito. Karaniwang sinasabi at iniisip ng mga tao ang mga ganoong bagay, tama ba? Magagawang aminin iyon ng lahat. Walang taong perpekto at walang sinuman ang anghel. Ang mga tao ay hindi nabubuhay sa isang mundong hiwalay sa iba. Ang bawat tao ay may ganitong mga kaisipan at mga pagbubunyag ng katiwalian. Ang bawat isa ay may kakayahang ibunyag ang mga bagay na ito at mamuhay ng madalas sa mga kalagayang ito, at hindi nila ito sinasadya. Hindi nila maiwasang mag-isip ng ganito. Bago may anumang mangyari sa kanila, ang mga tao ay medyo may normal na kalagayan, ngunit naiiba ang mga bagay kapag may nangyayari sa kanila. Napakadaling, natural na naibubunyag nila ang negatibong kalagayan nang walang hadlang o pagpigil at nang walang pang-uudyok o panunulsol ng iba, hanggat ang mga bagay na kanilang kinakaharap ay hindi naaayon sa kanilang sariling kagustuhan. Nabubunyag ang mga tiwaling disposisyong ito sa lahat ng oras at lugar.
Bakit lumalabas ang mga ito sa lahat ng oras at lugar? Nagpapatunay ito na ang mga tao ay may ganitong uri ng tiwaling disposisyon at tiwaling kalikasan sa loob nila. Ang mga tiwaling disposisyon ng mga tao ay hindi ipinapataw sa kanila ng iba. Hindi rin ikinikintal sa kanila ng iba ang mga ito, lalong hindi itinuturo, inuudyok, o isinusulsol ng iba ang mga ito. Sa halip, ang mga tao mismo ang nagtataglay ng mga ito. Kung hindi lulutasin ng mga tao ang mga tiwaling disposisyong ito, hindi sila mamumuhay sa tama at positibong kalagayan. Sinasabi ng Diyos na kapag ang mga tao ay hindi nahaharap sa mga issue, madalas sila ay may normal na kalagayan. Pero sa sandaling hindi umayon ang mga bagay-bagay sa kanilang mga kuro-kuro, hindi nila maiwasang magsimulang ibunyag ang kanilang mga paglaban, pagiging suwail, at kawalang kasiyahan. Ang mga ito ay mga issue sa kalikasan ng mga tao. Matapos kong basahin ang mga salita ng Diyos, pinag-isipan ko ang mga ito sa liwanag ng sarili kong kalagayan. Nang sabihin ng leader ko ang kakulangan ko ng pagsisikap at pag-iisip sa gawain ng Ebanghelyo at ang kabiguan kong gumawa ng tunay na gawain, pakiramdam ko ay hindi ako tinrato ng tama at lumalaban ako at inisip ko na iyon na ang pinakamainam na magagawa ko. Nakilahok ako sa gawain at nakipagbahaginan ako sa mga leader ng pangkat tungkol sa mga kalagayan nila at wala lang akong magawa dahil hindi sila nag-ulat ng mga kasalukuyang sitwasyon nila. Naramdaman kong hindi lang talaga nauunawaan ng leader ko ang sitwasyon ko. Nabuhay ako sa isang kalagayan ng masidhing pakikipagtalo na nagpakita na hindi ko tinatanggap ang katotohanan. Nang makita kung gaano kalubha ang kalikasan ng problema ko, nanalangin ako sa Diyos. O Diyos ko, alam kong walang sino man ang nagsisikap na pahirapan ako sa pamamagitan ng pagpupungo sa akin at ito ay may pahintulot mo. Alam kong may mga bagay na dapat kong pagnilayan at danasin pero hindi ko gaanong maunawaan kung ano ang mga ito sa ngayon. Naway bigyang liwanag at gabayan mo ako para maunawaan ang sarili ko at matuto ng mga aral mula sa bagay na ito. Pagkatapos nito, nakita ko ang isiping ito ng mga salita ng Diyos. Ano man ang mga sitwasyong nagiging dahilan para pungusan ang isang tao, ano ang pinakamahalagang saloobing dapat taglayin ukol dito? Una, dapat mong tanggapin ito. Sino man ang pumupungos sa iyo, ano man ang dahilan, hindi mahalaga kung malupit man ang dating nito o anuman ang tono at pananalitang ginagamit, dapat mong tanggapin ito. Pagkatapos, dapat mong aminin ang nagawa mong mali, ang tiwaling disposisyon na ipinakita mo, at kung kumilos ka ba alinsunod sa mga katotohanang prinsipyo. Unang-una sa lahat, ito ang saloobing dapat mong taglayin. At taglay ba ng mga antikristo ang gayong saloobin? Hindi. Mula simula hanggang katapusan, ang saloobing inilalabas nila ay paglaban at pag-ayaw. Sa ganoong saloobin, kaya ba nilang maging tahimik sa harap ng Diyos at mapagpakumbabang tanggapin ang pagpupungos? Hindi. Hindi nila kaya. Ano ang gagawin nila kung gayon? Una sa lahat, pilit silang makikipagtalo at mangangatwiran na ipinagtatanggol at ipinaliliwanag ang mga maling nagawa nila at ang tiwaling disposisyong na ilantad nila
sa pag-asang makuha ang pag-unawa at pagpapatawad ng mga tao upang hindi na nila kailangang managot o tumanggap ng mga salitang pumupungos sa kanila. Ano ang saloobing ipinapakita nila kapag nahaharap sila sa pagkakapungos? Wala akong kasalanan. Wala akong nagawang mali. Kung nagkamali ako, may dahilan iyon. Kung nagkamali ako, hindi ko iyon sinadya. Hindi ako dapat managot para doon. Sino ang hindi nakagagawa ng ilang pagkakamali? Sinasamantala nila ang mga pahayag at pariralang ito, ngunit hindi nila hinahanap ang katotohanan, ni hindi nila kinikilala ang mga pagkakamaling nagawa nila o ang mga tiwaling disposisyong na ipakita nila, at talagang hindi nila inaamin ang kanilang layon at mithiin sa paggawa ng kasamaan. Paano man inilalantad ng mga katunayan ang kanyang tiwaling disposisyon, hindi niya iyon kinikilala o tinatanggap, kundi patuloy siya sa kanyang pagsuway at paglaban. Ano man ang sabihin ng iba, hindi niya tinatanggap o kinikilala iyon, kundi iniisip niya na, tingnan natin kung sino ang mas magaling magsalita. Tingnan natin kung sino ang mas mahusay na tagapagsalita. Ito ay isang uri ng saloobin ng pagtrato ng mga antikristo sa pagkakapungos. Sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, napagtanto ko na kapag nahaharap ako sa pagpupungos, tulong at pagpapayo, anumang uri ng saloobin at tono ang ginamit nila sa akin, at gaano man hindi nakaayon sa mga kuro-kuro ko ang sinabi nila, kailangan kong tanggapin ito mula sa Diyos, magpasakop at pagnilayan ang mga isyu ko. Ito ang uri ng saloobin na dapat taglayin ng mga tao. Ang mga antikristo ay lumalaban, mahilig makipagtalo, suwail at ipinapasa pa ang sisi sa tuwing nahaharap sa pagpupungos, pagpapayo at tulong. Wala silang saloobin ng pagtanggap sa katotohanan man lang. Sa pagninilay ko nito sa liwanag ng sarili kong pag-uugali, noong sabihin ng leader ko ang mga isyu tungkol sa akin, lumaban ako at patuloy akong nakipagtalo sa kaibuturan ng puso ko. Iniisip na nagbayad ako ng halaga at pinupungusan ako ng leader nang hindi niya nauunawaan ang sitwasyon. Labis kong naramdaman na hindi ako tinaraton ng tama at nagawa ko na ang lahat ng magagawa ko. Nakaramdam ako ng pagiging mapanlaban, suwail, at ibinubunyag ko ang disposisyon ng pagiging tutol sa katotohanan. Naisip ko kung paanong sa kabila ng pagtatalaga ng ilang gawain noong una, pagkatapos noon ay nabigo na akong aktwal na makilahok at subaybayan ang gawain. Minamadali ko lang ang mga tao para makakuha ng mga resulta nang hindi nag-aabalang unawain ang mga paghihirap o kalagayan ng mga manggagawa ng ebanghelyo. Sa pagsasagawa ng gawain ko sa ganitong paraan, nabigo akong tuparin ang responsibilidad ko. Nabigo rin akong malutas ang mga aktwal na issue. Ito ay pagkabigong gawin ang tunay na gawain. Pinungusan ako ng leader dahil sa mga isyong kinakaharap ko. Pero hindi ko tinanggap ang pagpupungos at lumaban pa nga, nakipagtalo at ipinasa ang responsibilidad sa ibang tao. Sa diwa, nabigo akong tanggapin ang katotohanan at sinalungat ko ang Diyos. Kapag hindi ako nagsisi at patuloy na nabuhay sa disposisyon ng katigasan ng kalooban na ito, sa huli ay magdudulot ito ng pagkasuklam at pagtitiwalag sa akin ng Diyos. Kinalaunan, nakatagpo ako ng isa pang sipi ng mga salita ng Diyos.
Sa iglesia, may mga nag-iisip na ang labis na pagsisikap o paggawa ng ilang mapanganib na bagay ay nangangahulugang nakapagtipon sila ng merito. Sa katunayan, batay sa kanilang mga kilos, tunay na karapat-dapat silang purihin, subalit kasuklam-suklam at karimari-marim ang kanilang disposisyon at saloobin sa katotohanan. Wala silang pagmamahal para sa katotohanan, kundi tutol sila sa katotohanan. Ginagawa silang kasuklam-suklam maging ng nag-iisang bagay na ito. Walang kwenta ang gayong mga tao. Kapag nakikita ng Diyos na mahina ang kakayahan ng mga tao, na mayroon silang partikular na mga kakulangan, at may mga tiwaling disposisyon o isang diwang sumasalungat sa Kanya, hindi siya naitataboy ng mga ito at hindi sila inilalayo ng mga ito sa Kanya. Hindi iyon ang layunin ng Diyos at hindi ito ang Kanyang saloobin sa tao. Hindi kinasusuklaman ng Diyos ang mahinang kakayahan ng mga tao. Hindi Niya kinasusuklaman ang kanilang kahangalan at hindi Niya kinasusuklaman ang pagkakaroon nila ng mga tiwaling disposisyon. Ano ang pinakakinasusuklaman ng Diyos sa mga tao? Iyon ay kapag tutol sila sa katotohanan. Kung tutol ka sa katotohanan, dahil lamang diyan, hindi matutuwa sa iyo ang Diyos kailanman. Nakataga iyan sa bato. Kung tutol ka sa katotohanan, kung hindi mo mahal ang katotohanan, kung ang saloobin mo sa katotohanan ay kawalang malasakit, mapanghamak at mapagmataas, o kinasusuklaman, nilalabanan at tinatanggihan mo pa ito, kung ganito ang pag-uugali mo, lubos kang kasusuklaman ng Diyos at wala ka ng pag-asa, hindi ka na maliligtas. Kung talagang mahal mo ang katotohanan sa puso mo at sadyang medyo mahina lang ang kakayahan mo at wala kang kabatiran, medyo hangal at madalas kang nagkakamali, ngunit hindi mo intensyong gumawa ng masama at nakagawa ka lamang ng ilang kahangalan, kung taos-puso kang handang makinig sa pagbabahagi ng Diyos sa katotohanan at taos-puso kang nasasabik sa katotohanan, kung ang iyong saloobin sa pagtrato mo sa katotohanan at mga salita ng Diyos ay may sinseridad at pananabik, at kaya mong pahalagahan at itangi ang mga salita ng Diyos, sapat na ito. Gusto ng Diyos ang gayong mga tao. Kahit na medyo hangal ka kung minsan, gusto ka pa rin ng Diyos. Mahal ng Diyos ang puso mo na nananabik sa katotohanan at mahal Niya ang iyong sinserong saloobin sa katotohanan. Kaya may awa ang Diyos sa iyo at palaging nagkakaloob ng biyaya sa iyo. Hindi Niya iniisip ang iyong mahinang kakayahan o ang iyong kahangalan, ni hindi Niya iniisip ang iyong mga pagsalangsang. Dahil sinsero at masigasig ang iyong saloobin sa katotohanan at tapat ang iyong puso, kung gayon, dahil sa pagiging totoo ng puso mo at ng saloobin mong ito, lagi siyang magiging maawain sa iyo at gagawa sa iyo ang banal na espiritu at magkakaroon ka ng pag-asang maligtas. Sa kabilang banda, kung sa puso mo ay mapagmatigas ka at pinalalayaw mo ang sarili mo, kung tutol ka sa katotohanan, hindi kailanman nakikinig sa mga salita ng Diyos at sa lahat ng may kinalaman sa katotohanan, at mapanlaban ka at mapanghamak sa kaibuturan ng puso mo, ano kung gayon ang saloobin ng Diyos sa iyo? Pagkasuklam, pagkamuhi, at walang humpay na puot. Sinasabi ng Diyos na labis niyang sineseryoso ang mga saloobin ng mga tao tungkol sa katotohanan. May ilang tao na karaniwang mukhang kaya magbayad ng halaga
at medyo epektibo sa kanilang mga tungkulin. Pero kapag naharap sa mga issue, hindi nila tinatanggap at tutol pa nga sila sa katotohanan. Kinamumuhian ito ng Diyos. Sa pag-iisip sa nakalipas na 2 buwan nang nagbayad ako ng halaga at nagkamit ng ilang mga resulta sa tungkulin ko, pakiramdam ko ay ginagawa ko na ang tunay na gawain at hindi na dapat ipinupunto pa ng leader ko ang aking mga issue. Gayunpaman, napagtanto ko na tumitingin ang Diyos hindi lamang sa kung gaano nagdurusa ang isang tao, kung gaano karaming gawain ang nagawa nila, o kung anong mga resulta ang nakamit nila. Tinitingnan din niya kung ano ang saloobin nila sa katotohanan at kung tinatanggap ba nila ang katotohanan. Kung kapag mahaharap sa pagpupungos, patuloy ko itong lalabanan at hindi ito tatanggapin, at makikipagtalo at kikilos ako ng salungat sa Diyos, kamumuhian ako ng Diyos at hindi ko matatanggap ang gawain ng banal na Espiritu. Nakita ko na ang pamumuhay sa disposisyon ng pagiging tutol sa katotohanan ay lubha talagang mapanganib. Talagang totoo na ang gawain ng Ebanghelyo ay hindi epektibo sa kasalukuyan. Kaya dapat kong tanggapin ang payo ng leader ko at aktwal na lutasin ang mga problemang umiiral sa gawain ng Ebanghelyo. Sa kalagitnaan ng paghahanap ko, naalala ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos at hinanap ko ito. Sabi ng Diyos, hindi sila nakikilahok sa anumang tunay na gawain, hindi nagsusubaybay o nagbibigay ng direksyon, at hindi sila nagsasagawa ng mga investigasyon o pagsasaliksik para malutas ang mga problema. Isinasakatuparan ba nila ang mga responsibilidad ng isang leader? Magagawa ba ng maayos ang gawain ng iglesia sa ganitong paraan? Kapag nagtatanong ang itaas sa kanila para kumustahin ang gawain, sinasabi nila, normal ang lahat ng gawain ng iglesia. May isang supervisor na nangangasiwa sa bawat item ng gawain. Kung tatanungin pa tungkol sa kung may anumang mga problema sa gawain, itinutugon nila, hindi ko alam. Wala sigurong anumang mga problema. Ito ang saloobin ng mga huwad na leader sa gawain nila. Bilang isang leader, nagpapakita ka ng ganap na pagiging iresponsable sa gawaing itinalaga sa iyo. Iniaatas ang lahat ng ito sa iba nang walang pagsubaybay, mga pag-usisa, o pagtulong sa paglutas ng mga problema mula sa panig mo. Nakaupo ka lang na parang walang pakialam na tagapag-utos. Hindi ba't nagiging pabaya ka sa responsibilidad mo? Hindi ba't kumikilos ka na parang isang opisyal? Hindi gumagawa ng anumang partikular na gawain, hindi sumusubaybay sa gawain, hindi nilulutas ang mga tunay na problema. Hindi ba't ang gayong mga leader ay pirasong pandekorasyon lang? Hindi ba't mga huwad na leader sila? Ito ang perpektong halimbawa ng isang huwad na leader. Isiniwalat ng mga salita ng Diyos ang kasalukuyang kalagayan ko. Ang gawain ng Ebanghelyo ay isa sa mga pangunahing gampaning sinusubaybayan ng mga leader at na responsibilidad ko. Pero pagkatapos ng pagtatalaga ng gawain, naisip ko na ang gawain ng Ebanghelyo ay responsibilidad ng mga leader ng pangkat. Inisip ko na pwede akong umupo na lang at maghintay sa kanila na makakuha ng mga resulta at hindi ako tumutok sa pag-unawa sa mga kalagayan ng mga leader ng pangkat o sa kung anong mga problema ang lumalabas habang ginagawa nila ang mga tungkulin nila. Gayunpaman,
Nang tanungin ako ng leader ko tungkol sa paglago sa gawain namin, sinabi ko na hindi pa nakatutugon sa akin ang mga leader ng pangkat. Malinaw na ako ang tagapamahala sa gawaing iyon, pero hindi ko isinama ang sarili ko sa detalyadong pagsusuri sa paglago ng gawain at gumamit ako ng hindi direktang pamamaraan. Hindi ba ito pag-uugali ng isang huwad na leader? Sa puntong iyon, sa wakas ay natanggap ko na sa puso ko ang payo ng leader. Pagkatapos ay nakita ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos na nagsasabing, ano ang ibig sabihin ng pangangasiwa? Ang pangangasiwa ay kinapapalooban ng pag-iinspeksyon at pagbibigay ng gabay. Ang ibig sabihin nito ay partikular na pagtatanong tungkol sa gawain ng detalyado, pagkatuto at pag-arok sa pag-usad ng gawain at mga kahinaan sa gawain, pagkaunawa sa kung sino ang responsable sa kanilang gawain at sino ang hindi, at kung sino ang may kakayahan o walang kakayahan na gampanan ang gawain, bukod pa sa ibang bagay. Minsan, ang pangangasiwa ay nangangailangan ng pagkonsulta, pag-unawa, at pag-usisa tungkol sa sitwasyon. Minsan, kailangan nito ng harap-harapang pagtatanong o direktang pag-iinspeksyon. Siyempre, mas madalas itong kinapapalooban ng direktang pakikipagbahaginan sa mga taong nangangasiwa, nagtatanong tungkol sa pagpapatupad ng gawain, sa mga suliranin at problemang kinakaharap at iba pa. Habang nagsasagawa ng pangangasiwa, matutuklasan mo kung sinong mga tao ang nagsusumikap lang sa kanilang gawain sa panlabas at paimbabaw lang na gumagawa ng mga bagay-bagay, kung sinong mga tao ang hindi marunong magpatupad ng mga partikular na gampanin, kung sinong mga tao ang marunong magpatupad ng mga ito pero hindi gumagawa ng tunay na gawain, at iba pang gayong mga issue. Kung maagap na malulutas ang mga natuklasang problemang ito, iyon ang pinakamainam. Ano ang pakay ng pangangasiwa? Ito ay upang mas maayos na maipatupad ang mga pagsasaayos ng gawain, para makita kung angkop ang isinaayos mong gawain, kung mayroong anumang pagkalingat o mga bagay na hindi mo isinaalang-alang, kung may mga bahagi na hindi naayon sa mga prinsipyo, kung mayroong anumang mga baluktot na aspekto o parte na kung saan may nagawang mga pagkakamali, at iba pa. Ang lahat ng isyong ito ay maaaring matuklasan sa proseso ng pagsasagawa ng pangangasiwa. Pero kung mananatili ka lang sa bahay at hindi mo gagampanan ang partikular na gawaing ito, matutuklasan mo ba ang mga problemang ito? Maraming problema ang kailangang ipagtanong, obserbahan, at maunawaan sa aktual na lugar para malaman at maarok. Sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, natutuhan ko na ang pangangasiwa sa gawain ay hindi lang basta kinabibilangan ng pagtatalaga ng gawain sa ibang tao at pagkatapos ay hihintayin silang makakuha ng mga resulta. Sa halip, ito ay aktual na pakikilahok sa gawain at pag-alam ng tunay na mga problemang umiiral sa pagpapalago ng gawain. Ang gawain bang itinalaga ay hindi angkop para sa mga tao? Ang mga kapatid ba ay nasa mahirap na kalagayan? O ang mga tao ba ay may masasamang saloobin sa paggawa ng mga tungkulin nila? Dapat maunawaan at maarok ng mga lider ang mga bagay na ito ng detalyado at makipagbahaginan sa katotohanan para malutas ang mga ito sa oras. Ito ang bumubuo sa paggawa ng tunay na gawain.
Pinagnilayan ko kung paano ko basta itinalaga lang ang gawain sa mga lider ng pangkat at pagkatapos ay patuloy na pinilit sila na makakuha ng mga resulta. Hindi ko tinupad ang responsibilidad ko bilang isang leader kahit kaunti. Wala akong pinagkaiba sa mga opisyal ng malaking pulang dragon na umuupo lang sa posisyon ng katayuan nila pero hindi kailanman gumagawa ng anumang tunay na gawain. Kahit na anong gawain ang ginagampanan ng isang opisyal, bumibigkas lang sila ng mga slogan, nagpapasa ng mga tagubilin sa mga nasa mababang posisyon mula sa mga nakatataas at gumagawa ng mga gawain kung saan nagmumukha silang mahusay. Sa kaso ko, sinusuri ko lang ang gawain para makapag-ulat sa leader ko at hindi para malutas ang mga aktwal na problemang umiiral sa gawain ng Ebanghelyo. Kinamumuhian ng Diyos ang ganitong uri ng saloobin pagdating sa gawain. Kung hindi ko maitatama ang saloobin ko, magiging sanhi ako ng pagkapinsala sa gawain ng iglesia at sa gayon ay makagagawa ako ng kasamaan sa tungkulin ko. Pagkatapos noon, nagsimula akong kumilos ayon sa mga salita ng Diyos at nagmadali akong magsagawa para ituwid ang mga paglihis ko. Sa pagkakaroon ng aktwal na pag-unawa, nalaman ko na ang ilan sa mga iglesia ay kulang pala sa mga manggagawa ng Ebanghelyo. Hindi nagawa ng ilan sa mga leader ng pangkat na magtalaga ng gawain ng may sapat na bilis na humantong sa mabagal na paglago at hindi nagagawa ng ilang kapatid ng normal ang tungkulin nila dahil sa mga pag-aresto at pagsubaybay ng CCP. Dahil dito at sa maraming iba pang mga issue, hindi naging epektibo ang gawain ng Ebanghelyo. Pagkatapos ay nakipagbahaginan ako at nilutas isa-isa ang mga isyong ito. Tumigil ako sa paghahanap ng mga palusot para maipasa ang mga responsibilidad sa iba at tumigil ako sa pagtuon sa kung ano ang ginagawa o hindi ginagawa ng ibang tao. Sa halip ay pinili kong tumutok sa paggawa ng tungkulin ko ng ayon sa prinsipyo at paggawa ng masigit pang mga tunay na gawain. Pagkatapos ng ilang panahon ng pakikipagtulungan, nagsimulang bumuti ang gawain ng Ebanghelyo. Labis akong natuwa. Hindi ko kailanman naisip na pagkatapos ng pagwawasto ko sa kalagayan ko at sa aktwal na pagsasagawa ng gawain, ay masasaksihan ko ang patnubay ng Diyos. Sa karanasang ito, natutuhan ko na ang pagpupungos, pagpayo at pagtulong ay nagmumula sa Diyos at na ang mga ito ay mga positibong bagay na tumutulong sa atin na iwasto ang mga paglihis sa mga tungkulin natin at pinahihintulutan tayo nitong gawin ang mga tungkulin natin sa paraang pasok sa pamantayan. Tinutulungan din tayo ng mga ito na malaman at malutas ang mga tiwaling disposisyon natin. Nasa likod ng lahat ng ito ang mabuting layunin ng Diyos. Dahil sa karanasang ito, natutuhan ko mismo ang tungkol sa mga pakinabang ng pagtanggap ng pagpupungos, payo at tulong, at nalaman ko din kung paano suriin at pangasiwaan ang gawain. Salamat sa Diyos para sa patnubay niya.